Ipinapakita na ng mga bagong halimaw sa Monsterverse ang kanilang tunay na kakayahan. Pagkatapos ng episode 1 ng season 2 ng Monarch Legacy of Monsters, mas marami pang halimaw ang lumabas sa bawat eksena. Mas maraming oras ang inilaan ng ikalawang yugto sa dalawang pinakamahalagang halimaw ng Monarch Season 2 sa ngayon. Mas napag-aaralan ang mga nilalang na ito ng mas detalyado aysa sa episode 1. Sino ang mga halimaw na ito? Bakit sila galit sa sangkatauhan? At ano ang dapat nating abangan sa mga susunod na yugto? Sa kamanghamangang mundo na kilala natin bilang Monsterverse, sa video na ito, gagawin natin ang lahat ng makakaya para matuklasan at masagot ang lahat ng mga tanong na ito. Habang mas malalim nating sinusuri ang mga halimaw sa episode 2 season 2 ng Monarch, pag-uusapan natin ang kanilang biyolohiya, pag-uugali at papel sa mas malawak na kwento ng Monsterverse. Nakakamatay at delikado ang mga halimaw na ito, kaya simulan na natin. Mag-subscribe para lagi kang updated sa bagong halimaw tuwing linggo sa Dangerville. Tampok sa episode 2 ang Big Blue mga karagatan at sistema ng tubig sa planeta. Ang mga karagatan ay palaging naging mahalagang bahagi ng ganitong mga kwento dahil naglalaman ito ng posibilidad at ideya kung ano ang nagtatago sa kailaliman. Titan X. Pagkatapos makalaya mula sa pagkakakulong sa mga bato, si Titan X ay dumiretso patungo sa isang hindi pa natutukoy na lokasyon. Nang palayasin ni Kong mula sa Skull Island, hindi lang siya tumigil sa tabing dagat, patuloy pa rin siyang naglalakbay at hindi pa naaabot ang kanyang destinasyon. Nakatuon ito, labis na ginagabayan ng ginto sa puntong parang wala itong ibang inaatupag maliban sa pagpapanatili ng kaayusan ng kanyang hukbo. Tatalakayin pa natin ito mamaya sa video na ito, kaya manatili lang kayo dyan. Habang malalaman pa natin ang misyon nito, binigyan tayo ng mas detalyadong pagtingin sa katawan at lalo na sa ulo nito. At mabagsik na mga panga, na tiyak na lalo pang magiging kapansin-pansin habang papalapit si Titan X sa kanyang misteryosong layunin na hanggang ngayon ay hindi pa rin alam sa ngayon. Ang tanging magagawa ay ilayo ito sa mataong lugar. Sa prosesong ito, nakakuha ng impormasyon ang Monarch tungkol sa Titan. Una, tinatayang malaki si X, pero sa episode na ito, naging malinaw ang tunay niyang laki kahit opisyal na misteryo pa rin. Malinaw na mas malaki ito kaysa inaakala. Maaring fin o blue whale ito, ang dalawang pinakamalalaking nilalang sa mundo na parehong umaabot ng 100 talampakan, mahigit 30 metro ang haba. I-like ang video at mag-comment kung gusto mo ng mas detalyadong video tungkol sa Titan X. Sa laki, bilis at lakas nito, pinapatunayan ng Titan X na hindi lang si Godzilla ang hari ng karagatan at bihasa rin siya sa tubig. Kabaliktaran ng halos hindi komportableng galaw nito sa lupa na nakita natin nung hinahabol ni Kong. Napakalaking sukat, napakalakas na puwersa at pinapatakbo ng isang hindi pa nalalaman at makapangyarihang dahilan na hindi pa natutuklasan. Dagdag pa ang agresibo, teritorial at tagawasak na ugali, pati na ang malakas na panga na may matutulis na ngipin na parang karayom. Pinapakita nito na hindi basta-basta maaapi si Titan X kahit malakas ang sipang tinanggap niya. Malaki ang posibilidad na mas malaki pa ang pinsalang magagawa nito sa umaatake kaysa sa pinsalang matatanggap nito mula sa umaatake. Dahil sa mga tinik na parang gulugod na tumutubo sa buong katawan nito, lalo na sa bandang ulo. Tulad ng lionfish, maaring mahalaga ang mga ito sa pagprotekta kay Titan X laban sa pag-atake, lalo na kung may lason gaya ng sa totoong mundo. Bukod sa depensa at opensa, ang mga tinik na ito ay malinaw na ginagamit para magpakitang gilas upang magmukhang mas malaki at mas mapanganib si X. At maaaring may kakayahan din katulad ng isang Elysium, ang parang tungkod na tumutubo sa ulo ng anglerfish na ginagamit nila para akitin ang kanilang biktima at iligaw ang mga mandaraget. Kahit bioluminescent sa mga hayop sa dagat o hindi, pakilalang Titan Energy, kayang baguhin ni X ang kulay ng kanyang mga tinik kahit kailan niya gustuhin. Pero malabo kung ang SK, ang kumikislap na bahagi ng anglerfish, ang dahilan bakit nakakapalit ng kulay si Titan X. May natural na anyo si X na walang kumikislap na liwanag sa tinik, pero ipinakita ring may puting liwanag ito. Maaring senyales ng mas relax nitong estado ng pag-iisip na mabilis na nagiging kulay rosas ang liwanag kapag ito ay nagiging mas agresibo at malinaw na nasa attack mode. Hindi pa rin tiyak ang layunin ng mga kulay na ito at maaring magdulot pa ng mas maraming tanong ang paglutas sa misteryo. Paano ginagamit ni Titan X ang napakababang vocal frequency na di naririnig ng karamihan para makipagkomunika?
Parang reyna ng bubuyog sa kanyang hukbo, naranasan natin ang mga scarab. Sobrang agresibo, kasing laki ng beach ball at delikadong mandaragit, pero maliit lang ang bahagi nila sa episode 1. Dinala ng episode 2 ang manonood sa kakaibang kakayahan ng nilalang na magdulot ng kaguluhan. Pinayagan tayong mas mapagmasdan ang kanilang pamumuhay, lalo na kung paano nila tinutugis ang biktima at naglilingkod sa reyna. Ipinakita ang mas mataas na antas ng pag-iisip, isang scarab ang nagawang sumakay ng palihim sa chopper na umalis mula sa isla ng Bungo at lumipad pabalik sa barko ng monarka. Ipinapakita nito ang mas mataas na antas ng pag-iisip kaysa sa karamihan ng Monsterverse. Hindi lang siya basta sinuwerte makasakay sa eroplano, pinili niyang gawin ito nang hindi napapansin. Paglapag sa barko, oras na para manghuli ang scarab. Ngayon, sa barkong ito, ipinakita ng scarab ang lihim na kilos na kayang tapatan si Sam Fisher. Hindi napapansin ng iba, handang piliin niyang lumantad. Ang presensya nito ay nagbigay dito ng kakayahang magmasid at sumabay sa mga gawain ng tao sa barko. Ginagawa ang lahat ng paraan para hindi mapansin hanggang sa sapat na itong lapit para umatake. Sa matutulis na tinik at ngipin, sabay sa biglaan, mabilis, matitinding galaw at mabagsik na isip, kahit mas maliit at mahina ang scarab kumpara sa tao, kaya nitong dalhin ang isang hindi naghihinalang tao sa kabilang buhay. Kahit mawala ang sorpresa, malakas pa rin ang scarab at kayang lumaban sa karamihan kahit isap-isa laban sa mga alamat tulad ni isap-isa. Ipinakita rin na napakatibay ito dahil sa balutin nitong parang kabibe ng horseshoe crab ngunit para sa halimaw. Nakakatanggap ito ng maraming hampas mula sa matitigas na bagay at putok ng flare gun at sandali lang nawalan ng malay dahil dito. Bago siya tuluyang nawalan ng malay, naglabas ang scarab ng malakas at matinis na sigaw bilang pamamaalam sa kanyang reyna. Agad na binago ni Titan X ang direksyon ng higante papunta sa pinagmulan ng tawag. At nang ibalik sa tubig, muling nagkita sina Scarab at Titan X at nakita natin ang isang sulyap sa kanilang simbiotikong relasyon. Daan-daan o libu-libong mga Scarab ang nakakapit kay Titan X kahit ano pa man ang tunay nilang ugnayan. Handa silang pakawalan kapag dumating na ang tamang panahon. Iniwan tayo mag-isip kung paano konektado ang ganitong magkaibang nilalang lalo't pareho silang may tinik sa likuran. Maaring pareho silang galing sa isang kapaligiran at nag-evolve na magkatulad na katangian o baka ang Scarab ay pre-evolved form ng Titan X kaya isa sa kanila ay pwedeng maging reyna balang araw. Nakita na natin ang ganitong ugali sa lore ng Monsterverse sa mga muto kaya posible ito. Bakit pa naglalaan ng oras si Titan X para kolektahin ng isang Scarab? Kakaiba na ang malaking nilalang ay babaguhin ang direksyon para iligtas ang maliit na Scarab. Baka may bagay tayong di napapansin. Unti-unting malalaman ang ugnayan ng dalawang species. Posibleng scout ang mga Scarab para kay Titan X. Parang hukbo ng tauhan na ipinapadala para manakot at magdulot ng kaguluhan sa kalaban o biktima bago magpakita. Kahit malalakas na Titan, mahihirapan kung libu-libong garapata ang dumikit sa kanila. Habang papalapit si Titan X para umatake, nagkaroon siya ng kalamangang hindi pa natin nakita sa Monsterverse. Isang hukbo ng tauhan na pumipigil sa mahihinang tao at nagiging sagabal sa laban sa halimaw at Titan. Sa proseso, nagkakaroon ng malakas na tagapagtanggol at tuloy-tuloy na pagkain ang mga Scarab mula sa mga namatay dahil sa kanilang galit. Sa mga susunod na linggo, asahan pang detalye sa ugnayan ni Titan X at ng mga Scarab. Sa ngayon, marami pa tayong kailangang alamin. May tanong ka ba tungkol kay Titan X o sa mga Scarab? I-comment lang sa amin. Habang naglalayag tayo, tinatapos natin ang ulat sa mga nilalang sa episode 2 ng Monarch Legacy of Monsters Season 2. Nakita natin si Titan X at ang hukbo ng mga Scarab sa episode 1. Pero sa episode 2, mas naunawaan natin ang kanilang isipan at galaw. Marami pa tayong dapat matutunan tungkol sa kanila bilang individual at sa kanilang ugnayang simbiotiko. Maaga pa ito para sa lahat. Mas marami pang mga portal, mas maraming ekosistema at mas maraming halimaw ang paparating habang umuusad ang Season 2. At tatalakayin natin ang bawat isa sa kanila episode kada episode. Kaya siguraduhing mag-subscribe at pindutin ang notification button para hindi ka mahuli sa lahat ng Monarch updates. Ako si Jacob at makikita-kita tayong mga matapang na Monsterverse Explorer sa susunod.